Purihin ka aming Diyos. Wala kayong katulad. Ang libingan ay bukas sapagkat wala ka ron, Panginoon. Ikaw ay muling nabuhay upang ang lahat ng sasampalataya sa iyo ay muli ring mabubuhay at tungo sa magpakailanman. Kasama po kayo, Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ibalik natin ang pinakamataas na papuri sa Kanya lamang. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, makakaupo na po kayong lahat. Right now po, sige po, bababain po muna nating lahat ng mga bata. At salamat sa Panginoon. Sa araw na ito, we are celebrating the resurrection of the Lord Jesus Christ. Napakasarap alalahanin ito dahil ito ang pinaka-central point ng ating salvation at patutuo at patunay ng lahat ng mananampalataya sa Kanya hindi mabibigo. Because Jesus has risen. Jesus has risen. Jesus has risen. Amen. Asensya na po kayo. Para akong nag-concert, At salamat sa Panginoon dahil nagpapatuloy ang Kanyang kahabagan sa bawat isa sa atin. At hinihiling ko po ang lahat na tumayo muna at basahin natin ang Kanyang banal na salita bilang pagbibigay galang sa Kanyang salita. Ito po'y matatagpuan natin, yung binasa po kanina ng ating Bible reader, Luke 24, 1-7. This is Magandang Balita version. Basahin po nating sabay-sabay. Maagang-maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang mga babangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatirapa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo, sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Pagpalain po ng Panginoon ang Kanyang banal na salita. Let us pray. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat dahil ito'y hindi lang bahagi ng history. Ito ay totoo. At habang ito'y sinasariwa namin, Panginoon, lalo naming napapatunayan na kabilang kami
sa niloob mong makakilala sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. At salamat dahil siya'y muling nabuhay, patunay na nagtagumpay ang iyong kalooban at naisagawa niya ang dapat niyang gawin upang lahat kami ay muling ibalik sa inyo. Pagpalain mo ang mga sandaling ito, pagpalain mo rin ang iyong mga salita. Pagpalain mo ang iyong mga anak, banal na Espiritu. Samahan mo ang bawat isa, at habang binabasa ko ang iyong mga salita, sinasabi ko ano ang dapat sabihin, mangusap ka sa kanila at ipaliwanag mo ito ng malinaw ng ayon sa iyong kalooban. Susuko kaming lahat sa iyo at magpapatirap sa pagsamba, sapagkat karapat-dapat ka, aming Diyos. Ganapin mo ang kalooban mo sa aming lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na muling nabuhay mula sa mga patay, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Makapupuno po ang lahat. The resurrection of Jesus is one of the central truth of the gospel. The importance of Christ's resurrection to those who believe in Him proves that He is the Son of God. It guarantees the efficacy of His redemptive death. And today, let us confirm this truth, mga kapatid. Sapagkat naganap na ito at sinasariwa nating lahat upang patuloy na ipaalala sa atin ang kaganapan ng ating kaligtasan. Kaya naman, ito po ang mensahe, Jesus has risen. Amen po. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. These are the following facts that confirm Jesus has risen. Patutunayan ito ng ating mga pag-uusapan ngayon. Dahil until now, napakarami pa rin po ang ayaw maniwala na muling nabuhay mula sa mga patay ang ating Panginoong Yesus upang mapanambalikin ang tao sa Diyos Ama. Kagaya ng tinalakay natin dito nung Good Friday, kung nandito po kayo or napanood nyo online. Ano po? Kalooban ng Diyos Ama na ipako ang kanyang anak upang ang mga taong nakahiwalay sa kanya ay muli niyang mapanumbalik. Hindi po natin kalooban, hindi natin kagagawan. Gawain po ito ng Diyos. At ito po ay kalooban ng Diyos Ama. Kaya lahat tayo naligtas dahil lamang sa kanyang biyaya. Hindi po ito sa ating kagagawaan. Wala po tayong contribution dito. Tanging habag lang ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya kung wala si Jesus, wala pong kaligtasan. Amen? Napakaraming pong tao maging sa online. Bakit kailangang ipilit ang relihiyon para maligtas ang tao? This is impossible. Hindi na sana mamamatay si Jesus. Bakit pa siya bababa kung religion is enough to save us? Ano po? It's not enough. Kulang ang relihiyon. At higit pa sa lahat, ang relihiyon ay may Diyos-Diyosan. Hindi tunay na Diyos ang kanilang pinaniniwalaan. Sinong taong pwedeng mamagitan between us and God? But God also, who is the Son of God, who is God. Siya lang, wala ng iba pa. Kaya kailangan pakalimiin natin ito.
Hindi ko sinasabing yung mga pinaniniwalaan yung relihiyon ay talikuran nyo. Kundi sa pamamagitan ng katotohanan at pagkabatid nyo sa katotohanan ng sabi nga, ito ang magpapalaya sa inyo. Kung ang dati yung relihiyon, ganito ang paniniwala, subalit liwas naman ito sa sinasabi ng salita ng Diyos, it's up to you. Huwag tayong padadaya, mga kapatid. Especially this time na nagaganap na. Our Lord will come like a thief in the night and no one will know. Wala pong patatandaan kung kailan siya babalik. Bigla na lang siyang darating at bubulaga sa atin. Kung tayo'y mananampalataya, maghanda tayong mabuti. Ito na ang panahong seryosohin natin ang ating pananampalataya. Hindi nakikipagbiruan ang ating Diyos. Ito na ang panahong alalahanin natin, walang pinakamahalaga sa mundong ito, kundi ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga sinasabing lagi, Matthew 6:33, hanapin niyo muna ang aking kalooban at ang aking katuwiran, lahat ng bagay idadagdag ko sa inyo. Kalooban ng Diyos ang hanapin natin at pagsumakita natin, mga kapatid. Napakalaki nito. At napakalaki ng kanyang ibinayad for us to be redeemed. And His Son Jesus Christ sacrificed. Hindi birong sakripisyo. At dito niya ipinadama sa atin ang kanyang wagas na pag-ibig. Amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin siya. Ito po ang confirmation that Jesus has risen. The empty tomb. Ang libingan ay walang laman. If the enemies of Jesus had taken His body, they surely would have displayed it to prove He had not risen. Kung ang mga kaaway ni Jesus ang kumuha ng kanyang katawan, siguradong i-display nila ito upang patunayang hindi siya muling bumangon. If the disciples had taken His body, ang mga disipulo naman niya ang kumuha ng kanyang katawan, they would have never sacrificed their lives and possessions for what they do to a liar. The empty tomb reveals that Jesus did arise and truly was the Son of God. Amen, mga kapatid. Kung kinuha ng mga disipulo ni Kristo ang kanyang katawan, hindi na sana sila nagsakripisyo ng kanilang buhay, maging ang kanilang mga pag-aari, kung ang kanilang pinapaniwalaan ay pawang kasinungalingan lamang. Ang libingang walang laman ang nagpapahayag na si Jesus ay tunay na bumangon at totoong siya ang anak ng Diyos. Amen, mga kapatid. Praise the Lord. Pangalawa, the existence, power, joy, and devotion of the early church. Ang katotohanan, ang kapangyarihan, ang kagalakan, ang debosyon ng naunang iglesia. Ang sabi, if Jesus had not risen and appeared to them, they would have never changed from deep despair and loss of hope to unheard of joy, courage, and hope. Kung hindi bumangon sa mga patay si Jesus at hindi nagpakita sa kanila
Hindi sana sila nagbago sa kanilang kapighatian, sa kanilang pangungulila at kawalan ng pag-asa na napalitan ng hindi maipaliwanag na kagalakan, katapangan at pag-asa. Ang sabi sa Luke 24:52 to 53, siya'y sinama nila at pagkatapos bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. Palagi silang nasa templo at doon nagpupuri sa Diyos. Ito yung mga apostol na naiwan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi totoong bumangon siya sa mga patay, hindi na sana sila makapagpapatuloy. But they did. In spite of many troubles and persecution, nagpatuloy sila. Patunay na ang kagalakang yon at pag-asa ay natanggap nila because of the truth that Jesus has risen. Amen po mga kapatid. Praise the Diyos. Pangatlo, the writing of the New Testament. The New Testament was written by man, giving their lives for the truth and righteousness taught by Jesus. Ang pagkasulat ng bagong tipan at ang sumulat ng bagong tipan ng mga na ito ay ang mga taong nagbigay ng buhay para sa katotohanan at katwiran na itinuro ng Panginoong Jesus. They would never have taken the trouble to write about a Messiah and his teaching if his ministry had ended in death and dissolution. Hindi na sana sila nagpakahirap ang isulat ang tungkol sa Mesiyas na tagapagligtas at ang kanyang turo at ang kanyang ministeryo na natapos lamang sa kamatayan at kaguluhan kung hindi ito totoo. Amen mga kapatid. 1 Corinthians 15:12-13. Ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Kaya nga tayo may pag-asa. We are blessed. We have blessed hope because Jesus has risen from the dead. At dahil nanampalataya tayo sa Kanya, siya man, tayo man, ay muling mabubuhay, mga kapatid. And we will live with Him forever and ever. Amen? Amen. Thank you, Lord. Number 4, the baptism in the Holy Spirit and His accompanying manifestation within the church. Ang bautismo ng Banal na Espiritu at ang kanyang mayamang presensya sa loob ng iglesia. Kinaroroonan ba kayo ng Banal na Espiritu? Nakukonbikta ba kayo pag kayo'y nakakagawa ng kasalanan? Sinusurot ba kayo ng inyong konsyensya pag kayo'y nagkamali at kulang sa Diyos? Pinatutunayan ito na kayo'y anak ng Diyos kapag hindi kayo tinigilang surutin ang inyong mga budhi upang pagkatapos nito ay kumpusa lang inyong mga kasalanan. At ang sabi, if we confess our sins to Him, to God, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Ang hindi kinaroroonan ng Banal na Espiritu ay walang conviction. Magkasala man siya, walang halaga sa kanya. Walang dumarating na sumbat sapagkat hindi siya kinaroroonan ng Banal na Espiritu at ang kanyang espiritu ay patay.
Kaya kailanman na hindi darating yon. Pero pakatandaan nating lahat, kung wala ang banal na Espiritu sa inyo, bilang katunayang ikayo ay tunay na anak ng Diyos, ngayon pa lang magsisi na kayo at humingi ng tawad sa Diyos at gawin nyo kaagad na anyayahan si Kristo sa inyong buhay at gawin nyo siyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil ito lamang ang maglalapit sa Diyos Ama sa atin. Wala nang iba pang paraan, mga kapatid. Kaya nga po paulit-ulit na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo to remind us we need Jesus in our lives. And He is the only way for us to be saved. None other. Amen po, mga kapatid. Purihin ang Diyos. That the Holy Spirit was poured out at Pentecost as an experiential reality is proof that Jesus had risen and was exalted at God's right hand. That is why all Christians celebrate Pentecost. Dahil ang panahon ng Pentecost, ibinuhos ang Espiritu Santo sa lahat ng tao. Mga kapatid, na ang mga apostol na dati duwag, hindi makatayo, nagtatago sa dilim. Nung bumaba ang Espiritu Santo, tumayo si Pedro at nangaral. At 3,000 ang naligtas. Bilang patunay, they spoke in tongues. At ang banal na Espiritu ang nagpahayag. At ang mga lalaking ito na dati, mga duwag, napalitan ito ng tapang, na kaya nang ibigay ang buong sarili para sa ikaliligtas ng marami ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po, mga kapatid. Acts 1:3 ang sabi, sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. 40 days siya'y naglalakad. Siya'y nagpakita sa kanyang mga alagad at sa iba pang mga taong nanampalataya sa kanya. And after 50 days, celebration of Pentecost, pagkatapos niyang bumalik sa langit, ipinadala niya ang patnubay, our helper, our teacher, our guide, none other but the Holy Spirit Himself, to all who will believe in His name. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos. Thank you, Lord. John 16:7. Ang sabi rito, if Christ had not risen, there would have been no experiential baptism in the Holy Spirit. Amen. John 16:7. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusuko ko siya sa inyo, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga po, ang ministeryo ng ating kaligtasan, ang 3 persona ng isang kadyusan ay nagsama-sama on our behalf to save us from the penalty of sin. Our God the Father, our God the Son, our God the Holy Spirit. Amen, mga kapatid. Thank you, Lord. And number 5, the millions of people throughout the last 2,000 years who have experienced in their own hearts and lives
the presence of Jesus, and the witness of the Holy Spirit. Mapapalad tayo. Naibubulalas natin ang tuwirang pagsamba sa Diyos. Nakakadalo tayo sa mga gawain. Nasasabi natin tayo mga believer in Christ. Pero sa ibang lugar, mga kapatid, kabag-habag sila. Yung hostility against Christians ay laganap lalo na sa Middle East. Kaya nga kailangan magkaroon pa ng mga underground churches. Lalo na po sa mga bansang komunista na hindi kumikilala sa Diyos. North Korea, mga Chinese. Alam niyo po, ang isang patutuo ng isang Assemblies of God na bumisita sa China. Nabahagi ko sa lahat na kapag naitago niya ang isang sipi ng bagong tipan sa kanyang maleta. At alam niyo po ba, nung siya ay magsasalita na, talagang pagbabala siya ng mga Chinese na ito sapagkat mula umpisa ng New Testament, from the book of Matthew hanggang Revelation, kabisado nila ang Biblia. Kabisado nila. Bakit? Dahil hindi nila ito maipahayag, hindi nila ito madala, hindi nila ito mabitbit. Kaya ang lahat ng salita ng Diyos itinago nila sa kanilang puso. At anytime na kailangan nila salita ng Diyos, they speak it. And they glorify the Lord. Tayo mga kapatid, ginagawa ba natin ito? Meron ba tayong mga kabisadong talata proving that we are reading the Word of God? Patunayan natin sa Panginoon na napakahalaga natin niya sa atin. Isulat natin ang kanyang mga salita sa ating mga puso upang sa oras na ito'y kailangan natin. Anytime, pwede natin itong bunutin at sabihin, ito ang iyong mga salita, Panginoon, at ito'y dinideklara ko, sinasabi ko, at tinatanggap ko, at mangyayari ito sa buhay ko. Amen, mga kapatid. Napakasarap isipin nang ang ganitong mga mananampalataya ay napapatunayan nila ang katapatan nila sa Diyos. Yes, kabi-kabila ang hostility, paghihirap, pagpalipusta sa kanila. Pero pinatunayan nilang hindi kayang pigilan ang kanilang mga pananampalataya. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. The millions of people throughout the last 2,000 years who've experienced in their own hearts and lives the presence of Jesus and the witness of the Holy Spirit, at until now, nagaganap pa rin po. Habang nangyayari ang gera sa Iran, napakarami pong mga Muslims ang nasa-save. Kung minsan may mga thoughtless and careless na mga tao na nanunumbat, bakit daw ginawa ni Trump ang pagsalakay? Bakit pinagsanib na puwersa ng Israel at Amerika? Bakit nila sinalakay ang Iran? We should be grateful and thankful for these people that God used to expose the madness of Iran. Dahil magtatagumpay sila at makalikha sila ng atomic bomb, oras na hindi nila nagustuhan ang anumang pangyayari sa mga nakapalibot na bansa, anumang oras pwede nila itong wasakin. In our times, bakit pinangyayari ng Panginoon ang mga pangyayaring ito? Dahil sa pamamagitan nito na diskubre ang kasamaan ng mga taong ito. They are predators.
They are not people. Wala silang panumangga at paggalang sa karapatan ng mga tao. They destroy human being. Sabi sa Romans 8:28, all things work together for good, for those who love God, for those who are called according to His purpose. And I believe, ako naniniwala, ginamit ang Pangulo ng Amerika, ginamit ang Prime Minister ng Israel upang i-expose sa buong daigdig ang mga ginagawang pamatay sandata ng Iran. Kung makikita nyo at pinapanood nyo, yung kanilang mga hideout nasa ilalim ng bundok, nasa ilalim ng lupa. Kung hindi yan na-discover ng Amerika, meron pa kayang mabubuhay na tao sa mundo? Pero dahil ito hindi kalooban ng Diyos, ginamit niya ang mga taong ito to expose this demonic instrument. Itong mga predator na ito upang ipaalam sa buong mundo na may hangganan ng kanilang kasamaan. Kaya totoo po, all things work together for good. For those who love God, for those who are called according to His purpose. Sabi nga, for everything give thanks. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sa mga nangyayari sa ating buong paligid, sa halip na tayo'y mang-alipusta, humusga, at itanong, ang mabuti itanong natin sa Diyos, ano ang kalooban mo sa mga pangyayaring ito, Panginoon? Ipaunawa mo ito sa akin. Upang patuloy kong maipanalangin ang iyong kalooban para sa ikabubuti ng mga nananampalataya sa inyo. Kailangan meron tayong mindset na ganito, mga kapatid. Dahil ito ay kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. Amen po. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin natin siya. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay pinatunayan ng history. Nangyari po. Pagkatapos niyang bumangon mula sa mga patay, ay nanatili pa siya ng 40 days dito sa lupa. Nagpakita, nakipag-usap sa mga apostol at sabi po niyang tagasunod. Sa kanyang muling pagbabalik, ang mga tapat na sumusunod sa kanya ay hindi dapat matakot. Kung tayo'y magpapatuloy sa kabila ng maraming tumatanggi sa kanyang pag-ibig, pagliligtas at banal niyang salita. Ipinahayag ito ni Juan sa 1 John 2:28. Ang matatakot lamang ay yung patuloy na tumatanggi at hindi nakikinig sa kanyang mga salita. Ang sabi ni 1 John 2:28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya, at nang hindi tayo mahiya sa kanya sa araw na iyon. Kung alam ninyong si Kristo ay mas puno rin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Anong sasabihin? Amen! Sige po, lakasan nyo. Amen! Amen! Amen and amen. Diyos, kahanga ang iyong pag-ibig. At kapag naaalala namin ang katotohanan ito, hindi namin iluhog ang aming mga tuhod, yung aming mga ulo sa pagsamba sa iyo. Kamangha-mangha. At hindi kayang ipaliwanag ng mga salita ang iyong malasakit sa aming lahat. Kaya naman po, Panginoon,
Patnubagin mo kaming lahat. At hayaan mong ang kagalakan mumula sa iyong Espiritu ay lagi naming ipamuhay. Ikagalak na kami mga anak ng Diyos sa kabila ng kahirapan at pag-uusig. Ikagalak namin kami ay nasa aklat ng buhay na isinulat mo ang aming pangalan doon. At lagi namin ipagpasalamat na dumarating ang sumbat ng iyong Espiritu upang kami tulungang magbago at maging mabubuting mga anak ninyo. Salamat po. Maraming salamat po. Pagpalain mong kalooban mo sa aming lahat, Lord. Para sa muling pagbabalik mo, Panginoong Jesus. Madatnan mo kaming nag-aalam sa aming pananampalataya. At ang dalangin namin, tulungan mo kaming maipahayag sa lahat ng tao ang iyong dakilang pagliligtas sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat. Maraming salamat. At purihin, sambahin, dakilain ang iyong napakabuting pangalan. Dahil sa aming Panginoon Jesucristo. Pagpalain mo ang kalooban mo sa aming lahat. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen.